Hello everyone, and for today's topic ay eto po na mahalaga ang pamilya, ang kahalagahan ng family sapagkat ang family, sabi nga natin, the smallest unit in the society ay siya namang ugat ng ating pagkatao kung saan tayo ay nagmula at sapagkat ating mga Pilipino saan man bahagi ng mundo, talagang kilala po tayo at very proud na mapagmahal tayo sa ating family. Inaalagaan natin ang kahit na ating mga nakakatanda o mga elders. At sa katotohanan nga po, hindi lamang yung mga elders ang dami nating kinukupkop, maski na ang mga kamag-anak ay kinukupkop nating mga pamilyang Pilipino na sinasabi naman ng iba at karamihan, ito ay toxic daw po na kaugalian nating mga Pilipino. At ang katugunan naman ng maraming may mabubuting puso at kalooban, sino ang mag-aaruga sa ating mga taong kasamang miyembro ng pamilya, mga elders natin? Ang ibang tao ba? Pababayaan ba natin sila? Kaya kahit na ang isang sitwasyon ng pamilyang Pilipino na aminin man natin at sa hindi magpahanggang ngayon, ay mas marami ang mga pamilyang payak o yung pamilyang mahirap na walang kakayanan para, maski nga po ang mga anak, may asawa na, walang kakayanan para agad-agad bumukod, ang magulang pa rin ang kumukupkop, tumutulong, nag-aalaga sa mga anak. Kung nagtatrabaho yung mga nanay at tatay, ay ang mga lolo at lola ang nag-aalaga. Na nag-a-apply pa rin dito sa abroad, maski nakarating na sa abroad yung mga anak, pinipetisyon ang magulang para makatuwang. Ganon ka-close ang pamilyang Pilipino na sinasabi naman ng iba na toxic Filipino culture daw. Very important ang support ng family. But from the very beginning nang tayo ay isilang, andyan yung ating mga nanay at walang sawang taga-aruga sa atin. Kung tayo ay maliliit pa, sinasabi sa atin dati, pag galing daw po sa trabaho yung ating tatay, kapag umuwi siya sa bahay, natural pagod siya, salubungin natin siya ng ngiti. Kaya nung maliliit po tayo, binibigyan natin ng tsinelas yung ating mga tatay, tuwang-tuwa naman sila, tapos sila ay may pasalubong sa atin, sapagkat sa mundong kanilang pinanggagalingan, pinagtatrabahuhan, minsan may mga boss sila na medyo napapagalitan sila at pag uwi ng ating mga tatay mula sa trabaho, pagod sila. Kaya tayo yung nagbibigay sa kanila ng kaligayahan. O tay, ano ba ang gusto mo? O uhaw ka ba? O eto ang isang malamig na basong tubig dyan. Tay, eto ang tsinelas mo. Ganon tayo nung maliliit eh. Ano ba yung pagkakaiba ng ina natin at ama? Yung nanay natin, siyang nagdala sa ating sinapupunan for 9 months. Inaruga tayo, inasikaso tayo sa mga pangangailangan natin. Hinanda niya yung ating kakainin sa almusal nung tayo estudyante pa lang. Siya yung naglalaban ng ating mga damit nung hindi pa natin kayang labhan ang ating mga damit. Inalalayan tayo niya hanggang sa tayo matutong maglakad, magsalita, hanggang sa matuto tayo ng ating mga kilos at gawain. At ang mga ina, ang siyang naging gabay natin, unang guro natin, mula sa ating paglalakad, mula sa ating mga pag-awit, pananamit. Siya din yung nagtatanong sa atin, o anak, kumusta ka na ba? Kumain ka na ba? O kumusta ang pangyayari sa school? Kumusta ang pangyayari sa trabaho? Ang ating namang mga ama ang siyang nagdadala sa ating buhay. Sino ba ang nagbigay ng ating pangangailangan? O sinasabi, responsibilidad dyan ng magulang. Lalo na sa mga kabataan ngayon. Yes, it is their responsibility. But again, act of love naman, suklian natin ang pagmamahal ng ating mga magulang, ang mga katuruan ng ating magulang. Ang ina, tinitiyak na ang mga anak hindi nagugutom. Ang mga tatay naghahanap buhay para sa mga anak, para mabigay ang pangailangan, para makabayad ng tuition fee, para hindi mainitan ng mga anak. They buy all these appliances, aircon, electric fan, magbayad ng tubig. So, mula pagkamaliit hanggang paglaki hanggang makagraduate ng high school, college, most of the parents, their responsibilities to their children, hindi nagpapabaya. O sasabihin na namang ibang tao, hindi perpekto lahat eh. Merong mga taong depende sa katayuan sa buhay, sa hanap buhay. Pero lahat ng magulang, lahat ng pagsisikap ay para sa kanilang mga anak.
And ang ama kinakarga sa kanyang likod, nilalaro ang kanyang mga anak mula sa kanilang pagiging sanggol, isinasama sa kanilang mga adventure yung kanilang mga anak na lalaki. May mga babae ding anak na papa's girl, may mga kalalakihan namang anak, mama's boy, kung tawagin. Ang pagmamahal ng ina at ama ay nagmula sa ating mga kapanganakan pa. Nang isilang tayo, naghirap yung ating nanay, yun naman tatay, tuwang-tuwa, naging father siya. Ang ina ay walang katumbas na halaga, ilaw ng ating tahanan, ang kanilang mga pagtitiis, ang kanilang paghihintay sa atin kung tayo ay nasa labas, higit sa lahat ang kanilang pananalangin na tayo ay malayo sa disgrasya. Ang ama at ina ay hindi mapapalitan ng kahit sino man. Ang ama ay hindi napapalitan ng panahon. Ang ina ay walang katumbas na halaga. Pag sila ay pumanaw, anong lungkot ng buhay? Maski anong edad mo na. Senior citizen na ako ngayon, pero ang nanay at tatay ko wala na. Nakalungkot every time na uuwi kami. Yung kanilang puntod na lamang ang aming dinadalaw. Sad reality, children, years ago, were gentle with their parents. Today, parents have to be gentle with their children. Years ago, children respected their parents. Now, parents have to respect their children. Although vice versa ang respetuhan, ang open communication, kung ano man ang suliranin, dapat narulutas. Nowadays, it is difficult to get married because divorce is so easy. And ang prioridad ng mga kabataan, most of the kabataan is themselves. How to be beautiful, ang kayumangging kulay, pumuti, nagpapa-injection ng mga Korean beauty products, dripping collagen and all that para pumuti. Not everybody but nakaka-afford. Self-centered na ang karamihan sa new generation, sorry to say, but that is the truth. They are fond of updating and upgrading their gadgets. They are fond of how to beautify themselves, although there's nothing wrong with it. I-enhance ang mga ilong, ang mga mata, ang mga kutis, na they don't realize, although that is their prerogative, that is their choices. But to top it all, sana na re-realize din that attitude is everything, and most of the times, wag ma-overlook that one day we will gonna all die in our physical body, we'll just be buried or burned into ashes. Maunawaan lamang natin ito kapag tayo ay dumating na sa punto na nagkaedad na. Nakakalungkot po na ang ating pamilya na dapat nating pinapahalagan at ang siya nating ugat, ang minsan ay napapabayaan, lalo man mangyari. Family is family. Ang pamilya ay pamilya na dapat manatiling magsama-sama. Ano man ang samaan ng loob, ano man ang hindi pagkakaunawaan, time heals all wounds. Family is family. Ano ba ang kahalagahan ng ating pamilya? Na ang lahat ay galing sa Diyos. Thank you, Lord, that we have our family na dapat natin ipagpasalamat. Nobody is perfect. But the most important thing is, within our family, within the group that we belong to in the community, within our work, within the church we belong to, everyone has flaws. Individually differ. Iba't iba naman po ang ating pag-uugali, iba't iba ang ating pananaw at perspective sa buhay. To honor God, honor your parents, bigyan natin ng importansya yung family. Yan ang pagpapahalaga yung pamilya sa gawa, sa aksyon, hindi sa salita. Kung gaano kahalaga sa atin ang pamilya. Our family can feel that. Sabi nga ng namayapang si Princess Diana, family is everything. Though the smallest unit of the society, but our family is our roots. Ano nga ba kahalaga para sa atin ang ating pamilya? Pasalamatan natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng lahat ng biyaya. For me, I speak for myself. My family is a big blessing from God. And that's it. God bless everyone.